O 'di ba nag-i-improve na tayo, meron na din tayong Boya mic. Alam niyo ba kung ano yung nakakatawa dito? Kung kailan bumili ako ng Boya mic, tsaka naman ako ngayon tinatamad gumawa ng content. Promise, parang mga 1 week na yata ako nakakaramdam ng katamaran, gano'n. Tapos aside sa pagiging tamad nga, medyo nagiging busy din ang lola mo. So, eto na nga. So, for today's video, magsasagot nga tayo ng comment, 'no, kasi may nabasa akong random comment dun sa IG ko. So, ang question nga ni ate is, paano daw ako naging online seller? Kasi medyo napapaisip na rin daw siyang bumitaw. Reseller din pala siya. So, paano nga ba ako naging isang online seller? Actually, kahit dati, hindi rin pumasok sa isip ko na magiging online seller din talaga ako. Like, eto na, like magiging full-time ko na talaga to. Dati kasi, rumarakit-rakit lang ako sa mga event, ganyan, nag-a-usherette, brand ambassadress, sa mga malls, ganyan. Kaso umaabot na kasi ako dati sa point na parang nagkakaroon ako ng mga breakouts, gano'n. Parang yung mga ganyan, ayan, acne, tas ang lala talaga ang dami dito, tas meron sa noo, sa ilong, ganyan. So in short, parang nagkakaroon ako ng problema sa recruitment kasi ayaw nila ng may mga tigyawat eh. Ayaw nila ng may mga pimples, lalo na pagka nagmo-model, gano'n. So bukod sa height na minsan importante dun sa mga nagre-recruit, ayun, isa yun sa naging problema ko kasi minsan kailangan makinis yung face, ganyan. So dun ako napahanap ng skincare kung ano yung makakatulong sa akin para mawala yung mga pimples ko, gano'n. Kasi wala akong proper skincare routine nun eh, nung time na yun. So doon ko nga nahanap yung Rick Skincerity. Rick Skincerity pa kasi siya dati eh. Ang unang product pa lang nila dati is yung facial foam tsaka yung serum. So, ang facial foam ng Rix is 350 that time and yung serum is also 350. So, parang set 700, no? And wala naman akong proper job that time dahil nga rumarakit-rakit lang ako. Kasi nag-try din naman ako mag-apply sa mga company, ganyan. Dahil nga kaka-graduate ko lang din noong 2017. Kaso, kahit anong push ko, ewan ko bakit walang tumatanggap sa akin. Bakit nga ba mga day? So yun, dahil wala nga tumatanggap sa akin nung time na yun, tapos kailangan ko talaga ng pera, doon ako napunta sa racket. Ayan, rumarakit-rakit ako, mga part-time jobs, ganyan. Basta kung anong klaseng, kung anong klaseng trabaho yan, pinapasok ko, ganyan. Basta yung mga easy money, ganon. Hindi rin yung easy money na iniisip nyo ha, basta yung mga easy money na marangal naman, ganon. So ito na nga, dahil wala naman tayong stable job, yung 700 na yun, malaki para sa akin yun. So, isip-isip ko lang, gusto kong itry. Kaso, dahil sa worth 700 siya, parang hindi ko afford, ganon. So, nag-inquire ako kung magkano yung parang reseller package nila, ganyan. Nakita ko parang worth 3,000, reseller ka na. Mas discounted siya. And as well as mabebenta mo pa yung product. So, nung nag-compute ako, pag binili ko pala yung package na yun, aside sa malilibre ko yung sarili ko sa skincare, may tubo pa. Kasi ang laki eh, parang 100 pesos each item. Like, 100 ang tubo mo sa facial wash, 100 ang tubo mo sa serum. So, kung ilang set yung nabenta mo doon, di 200 ka agad, di ba? 200 each set. So, dahil ganun nga, di napapush ako. Naisip ko na reseller package na lang yung kunin ko. Pero may another problem na naman ako. Sa isip-isip ko, saan ako kukuha ng puhunan? Like, ang puhunan kasi doon sa reseller package na yun is 3,000 ang entry. Di nag-isip ako, sabi ko, paano ko kaya kukunan yung 3K? Kasi as in, walang-wala talaga ako nung time na yun eh. Like, hindi ko alam kung saan napunta yung funds ko, pero parang ang laman na lang yata ng wallet ko is pa 500, ganun. So, ang ginawa ko, after nga nun, nag-isip ako ngayon kung sino yung mga taong may utang sa akin. Eh, ang una ko naisip na singilin, yung best friend ko. Kasi yung best friend ko, umutang siya sa akin noong 2017 ng 3,000. Kasi nga, ano siya, palipad siya papuntang Canada. Parang for pocket money, ganun. Eh, kahit naman siya, wala siyang pera kasi magsisimula pa lang din siya pagpunta niya ng ibang bansa. So, dahil naka 1 year na nga naman, dahil 2018 na yung pinag-uusapan natin, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, "Be, baka okay lang nakunin ko na yung pera na hiniram mo sa akin before," ganyan. Kasi, yun nga, in-explain ko sa kanya na plano ko mag-resell, ganyan-ganyan. Tapos pinakita ko yung rigs, ganyan-ganyan. Okay naman siya. Nagbayad din naman siya. So, sana all nagbabayad, di ba? Sana all nagbabayad. So, yun na nga, nung nagbayad nga siya sa akin ng 3,000 niya, inutang niya sa akin before, yun yung pinang-entry ko. Doon na nagsimula lahat. Hanggang sa mina-market ko nga siya dahil gamit ko din, nagpo-post ako ng mga before and after photos ko, ganyan. So, tanda ko pa yun eh, October 2018 na nag-entry ako as a reseller. Then dahil lumakas nga sa akin yung RICS, naging city distributor ako after 1 month, November 2018. Pero mga day, ang pagiging city distributor ko hindi din biro. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman akong 30,000 pesos na pang-entry. Dahil, oo, kumikita ako as reseller, pero hindi pa sapat yung pera ko para makapag-entry ako ng city distributorship.
So, ayan na naman si Angge, nag-iisip na naman, sumasakit na naman ang ulo kung paano gagawin. Kasi gustong-gusto ko talaga mag-city distributor nung time na yon dahil alam mo yon dahil malakas nga sa'kin, pakiramdam ko mas lalakas pa ako kung magiging CD ako ng area. And then makakapag-cater pa ako ng mga reseller, gano'n. So, eto na nga, lumapit ako dun sa mother ko. Kasi dati, parang nagpaplano din akong mag-RTW business nung time na yon. Kaso parang 50-50 ako, ganyan. Kasi ang hirap pala ng proseso. Like, pinag-aaralan ko, nahihirapan ako dun sa process. Kaya kinausap ko yung mother ko, sabi ko kay mother, um, "Mi, yung gagamitin namin for RTW business na sinasabi ko sa kanya, what if dito ko muna sa Rix gamitin?" Kasi parang nangungutang ako sa kanya nung time na yun eh, pang RTW nga. So sabi ko, baka pwedeng instead sa RTW business ko gamitin, dito na muna sa Rix. At first, actually, ayaw nila akong pahiramin. Kahit yung tatay ko, yung nanay ko, silang dalawa, ayaw akong pahiramin. Yung lola ko, ayaw din akong pahiramin. In short, in short, walang nagtiwala sa akin nung oras na yon. Walang nagtiwala sa akin. As in, parang naiiyak nga ako nung time na yon kasi nga, alam mo yon sila yung mga tao na ina-expect ko na magtitiwala sa akin nung una. Kasi nag-uumpisa pa lang naman ako eh. Pero sila din yung talagang, alam mo yon walang bilig sa akin na, "Hala, magsasayang ka lang," ganyan. "Paano kung hindi ko daw mabayaran yung uutangin namin sa bangko? Anong gagawin ko? Sinong sasalo?" Gano'n, gano'n yung agad yung naiisip nila. Tsaka nung mga time na yun kasi, since nakaka 1 year na nga ako na graduate, 'di ba? Parang may tampo pala sila na parang, "Ano ba 'yan, parang pinag-aral ka namin," ganyan. Pero anong ginagawa ko daw sa life ko, 'di man lang daw ako magtrabaho, like hindi wala akong stable job, gano'n. Kumbaga gusto kasi nila, lalo yung lolo't lola ko, gusto nila yung makikita ako sa ano, sa company ba, sa mga big companies na nagtatrabaho, ganyan. Kumbaga yung pinag-aralan ko, gusto nila magamit ko sa tama, ganyan. So balik na nga tayo dun sa kwento. At saka na yung mga ganyang kwento na yan, ako. So ayun, sabi ko na lang kay mother, sige kung hindi ko mababalik yung funds or kung nagkaroon ng problema, wag niyo na akong pagkatiwalaan, ganyan. Pero sabi ko, bigay na lang nila sa akin to this time. Sabi ko, ako naman magbabayad ng, ano ng payment. 3 months lang naman yung hinihingi ko, 3 months lang. Sabi ko, after yung 3 months na yun, mababalik ko yung pera. Yun, ganun, ganun ako katiwala sa sarili ko, na kaya ko maibalik yung pera. Kahit may konting doubt din naman ako na, no, baka paano nga pag ganito, ganyan, di ba? So, ayun, napapayag ko naman sila at nagugi naman tayo dun sa bangko, nakahiram tayo ng 30,000. Yung 30,000 na yun, na hiniram, legit nga, in 3 months talaga, nabalik ko yung pera, may sobra pa. Ganon. Kasi, naalala ko um, 10,000 ng 10,000 yun monthly, tas plus yung tubo eh. Tapos, aside dun sa 10,000 monthly na binabayaran ko, napapasahod ko yung sarili ko kahit papaano. So ayun, dun na nga nagsimula yun, ta's nagkaroon na din sila ng tiwala sa akin after that. Halos nga ngayon gusto nila sa'kin na ibigay yung pera nila, eh, kaso wala naman tayong pambayad ng interest 'no. Pero isipin niyo yun, gano'n na sila katiwala sa'kin. In short, panatag na sila ngayon, unlike before, 'di ba? So yun, dun na nga nagsimula yun, then after ilang years, nakapag-upgrade tayo into district distributor nung nag-open sila. Tapos after ko nga pala mag-city distributor ng Drix, hindi pa doon natatapos yun. Doon ako nagsimula na magkaroon ng another brands. Like, paunti-unti nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang brands yung Skin Kentel, Skin Beauty ka, Doll Skin, ganyan. Basta padami ng padami yung brands natin. Hanggang sa ngayon, ang dami na natin ngayon na sinaserve na brands. Ang dami na natin tinitinda ngayon sa shop, sa online, sa Shopee, sa TikTok. Pero until now, bread and butter pa rin natin ang Rick Skin. Kaya sobrang thankful ko talaga dito sa brand na to kasi dito ako nagsimula. Dito ako minulat sa online selling na may future pala dito. May future pala ang pagiging online seller. Na-imagine mo dati ang mga online seller minamaliit nila. Pero di nila alam, sobrang laki na natutulong ng online selling sa mga tao. Lalo na sa mga mommies, sa mga nagpa-part-time, ganyan. Sa mga students. Ang dami na nakapagtapos ng dahil sa online selling, mga mi. Marami na rin nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng mga lote, ganyan. Sana all, 'di ba? Kasi ako puros kami nangyayari sa akin eh. Sorry. Kaya ikaw na napanghihinaan ng loob, kapit lang. Alam mo, madalas din naman kami nang napanghihinaan ng loob eh. Lalo pagka mahina benta, uy, pero lahat pala ng yan, pagdadaanan lang natin. Hindi naman kasi laging, hindi naman laging mabenta. Minsan may katumalan din. Pero hindi ibig sabihin no na dapat sumuko na tayo. Ang mahalaga naman kasi sa pagnenegosyo, mahina man or lumakas, consistent ka. Consistent mo lang yung ginagawa mo. Ituloy mo lang. Tapos try mong balikan yung past mo. Hindi mo namamalayan makikita mo. Ang laki na pala ng improvement mo compare doon.